habit, the culture of reading the Bible and praying. Who cares, di ba? Kung laikin ka. Di ba? Sabihin ko, napakabanal naman ito. I don't care, di ba? Kasi the one you serve is the God who made heaven and all the earth. So, yun. Salamat sa presensya ng Panginoon. So, tulad na sinabi ko kanina, I'll be speaking in English. Kaya part siya ng, ng assignments. So, good morning, beloved children of God. It is good to see you all after a long vacation in my hometown. I truly miss our fellowship every Saturday and Sunday. My vacation was literally a time of rest. I was able to rest physically, mentally, and emotionally. I felt very comfortable and refreshed physically, but at the same time, I realized that I was spiritually unsatisfied. Walang ministry. Diba? Unsatisfied, wala akong struggle na magawa ng sermon. Masarap pala gawa ng sermon. God Himself will reveal personally to you. Ikaw muna yung magiging unang recipient bago yung yung kausap mo. So, even though my vacation was restful physical, being away from the ministry made me realize how much I value the spiritual discipline and fellowship that come with serving Christ. Napaka-importante talaga na magpinto sa Panginoon. No? Yung nga, we're doing this for the Lord. Video call. So despite all of this, I am still very Start grateful ko na to ng God, video call sa GC. especially for the opportunity to conduct my ethnographic study among the people in my hometown. It has been a great blessing to fellowship with them, spend time with them, and simply hang out with them almost every day. Yun nga, nagkaroon kami na ethnographic study. Alam mo yun, uhaw ako na for the long years, uhaw ako na pag-usap sa mga babaylan, sa mga nagpa-practice ng magic. Kasi I always set boundaries. Ayaw ko sa'yo kasi iba yung Diyos mo at iba ang Diyos ko. So this ethnographic studies, our objective namin is to unite ourselves. Unity. Hinihingi namin yung pagkakaisa ng bawat religion. Kasi even though they practice this kind of ritual, worshiping idols, they are still made by God. Anak pa rin sila ng Diyos, nilikha pa rin sila ng Panginoon. So wala tayong karapatan to judge them, wala tayong karapatan to reject them. So through this experience, I learned many things about their beliefs and culture. These are some of the things that I will be sharing with you all today. But before I begin, let me ask you a few questions. You don't have to answer them aloud. Just think about them in your mind. So, again, my question po, if God give you a supernatural power or extraordinary ability, which hero or famous character would you want to be? And how would you use that power? So, bigyan ka ng power ng Panginoon or ability. Sino ang gusto mo maging hero? Gusto mo si Darna? Superman. Si Darna na, nakabarat pantila. Si Summer sa panahon nila. So, Darna uses her supernatural strength and abilities to fight evil, protect innocent people, and defend those who cannot defend themselves. Si Wonder Woman, kamukha ni Ate Cecilia, Sherla, si Wonder Woman. Diba? Totoo ba? Of course, mas maganda ko siya. So, Wonder Woman uses her strength, wisdom, and courage to protect humanity, fight injustice, and promote peace. Si Batman naman, yan, si Batman. Although he was no supernatural power, uses his intelligence, skills, technology, and resources to fight crime and protect Gotham City. Ayan si Batman. Ayan. Sa kakamadali niya, nakalimutan niya na isuot ang pants niya, yung rep lang na suit niya, para lang iligtas yung katauhan sa syudad niya. Di ba? May mga ganun ba na kakalimutan mo na yung sarili mo, save na yung iba. Di ba? Hindi tayo ganun. So si Captain Barbell, yan, malaki yung katawan. Uses his extraordinary strength to defend the weak, fight villains, and help people who are in danger. So naging superhero siya sa pag-gym palagi. So sexy siya. Kaya nakakatulong daw siya according to them. These heroes are portrayed as having extraordinary abilities that they use to save and protect humanity. However, most of their story are fictional. Walang katotohanan, katang isip lamang.
They are products of imagination, and none of these superheroes actually exist in the way they are portrayed in movies and comics. Hindi ito totoo. Sometimes we wish, no, that these kinds of stories were real, that someone with extraordinary power could suddenly appear whenever we are facing a difficult, danger, or seemingly impossible situation. Nag-wish ba kayo nung mga kabataan ba kayo na, sana nandito si Darna para iligtas ako sa kahirapan? Diba? Sana nandito si Superwoman, nandito si Batman, no? Para makita ko dalhin niya ako dun sa alapaap, tapos mag-tour kami. May ganong isip ba kayo ng mga kabataan kayo? Amen. But even if the superheroes were real, they still could not save everyone all the time. For example, Darna cannot be everywhere at the same time. Diba? Wala siya palagi. She cannot be present to rescue every person who is in trouble. She can be able to help people in different places, but she has limitation, may limited na ang power Darna. Today, however, I want to share with you a true story from the Bible about the two people who experienced something extraordinary, not because they were superheroes, but because of their genuine and extraordinary faith to what we believe. Dalawang tao na ikukwento ko sa inyo ngayon na may extraordinary faith sa iba't ibang Diyos. Yung isa sa totoong Diyos, ang iba ay iba't ibang Diyos. So as you listen carefully to the story, I want you to think about this question. What kind of power did these two people possess, and where did their ability come from? So the first person was Ahab. Pakisabi si Ahab. At 20 years old, king of Israel, hari siya, who gained an extraordinary ability by communicating with the invisible spiritual world. He rebuilt Jericho and laid its foundation, which caused him his first son, Abiram. He offered Abraham his son and his God in order to establish strong foundation to rebuild Jericho. He did the same with his youngest son, Sigog. He built a strong foundation for Jericho by killing his two sons and offering them to his gods. Grabe to, sobrang devoted sa kanyang Diyos yung taong na to. Yung Diyos niya ay, pangalan ay si Baal. Baal is the god of thunder, lightning, god of rain. Alam, dun siya naniniwala. At lahat gagawin niya. Kaya niyang isakripisyo yung dalawa niyang anak. Yung panganay at ang bunso na lalaki. Kasi sa panahon nila, mas makakakuha ka ng power pag ganito ang matinding ritual ang gagawin. And during my ethnographic study, nakita ko na hindi lang pala ito pang probinsya kwento sa mga sikihor, sa mga kapis. No, akala ko mga katang-isip lang, hearsay lang siya. Yung parang walang katotohanan. No? Pero totoo pala. Kasi according to my observation, my readings, totoo siya. Kasi sa amin, sa bandang Leyte, isang building nag-establish ng sugar machine. Alam mo yun, parang gumaan at mandar yung machine nila. From years to years, nanguhuli sila ng bata sa streets, sa highway. Mga kalabo, inaalay nila. And then, one of my research, sinabi niya, yung isang Negrito, yung mga ancestors natin kasi, Negrito tayo galing. Negrito, na isang magtatrabaho na pulubi, nagtatrabaho sa sugar machine, ay hinayaan ng manager na kainin siya. Kitang-kita lang isang ng mananalaysay na kinain ng machine yung Negrito. Negrito papabayaan lang. Wala namang aapila, wala siyang pera para mag-establish ng judgment. So yun, kinain siya ng machine. And akala natin it only happened from the years in the history, but it still continued happen even in the cities. Sa Korea, may mga churches sila na tinatawag na evil church, satanic church. And in fact, they promoted rather than Christian, mas matindi ang promotion nila. Naglalagay sila ng mga brochure sa airport at naghihikayat sila ng mga tao to join their congregation, to join their church. Pero iba ang ritual na ginagawa nila. Ayun, alayan ng dugo. Diba? Alayan ng totoong buhay. And then, kala ko ay katang-isip lang, but
nang nag-interview ako, yung kuya ko mismo, yung nanay ko mismo, naka-witness sila sa mga ditong pangyayari. Na yung mga babaylan, nag-aalay sila ng dugo ng baboy, kinakatay nila at yung dugo, iniinom nila. Dugo ng baboy, iniinom nila. And their belief is this, when they drink the blood, they are more stronger, they are more powerful, they are more anointed. And then, akala ko, sa Bible mo lang makikita, akala ko, sa TV mo lang makita, and then it is true. After they drink and do ritual practices, they're dancing, calling their different spirits, and then, sinusugatan nila yung sarili. And then, nagiging makapangyarihan sila. Alam niyo yung pag sinugatan nila yung sarili nila, hindi sila masusugatan, hindi sila namamatay. Totoo that there is a spiritual and invisible spirit in the world. Totoo. But God prohibited us to contact them. Because we are a new creation. Wala na tayo sa dating tayo. So, sa ritual na ganito, kaya may mas yumayaman, na mas yumayaman, na mas yumayaman. At nagiging famous. Sabi nga, gusto mo yumaman, isang Kristyano. Sabi niya, ang hirap na ng buhay. Puro lang hirap, puro na lang walang pera, ganyan. Puro na lang, kahig tuka, gano'n. Isang kahig, isang tuka, gano'n. Pero sabi ng isang pastora, gusto mo yumaman? Iwanan mo ang Diyos. Kasi automatic, pag ibinenta mo yung kaluluwa mo sa demonyo, matitiyaman ka. Because the kingdom of the enemy is in this world. That's why it records in the Bible that the enemy, Satan himself, offered the world to Jesus. Tried to bow down Jesus before Satan. Diba? Sabi niya, gusto mo Satan, ibigay ko to sa'yo. Tingnan mo yung buong city na to, ito yung buong mundo na to. Sayong-sayo na yan. Pero isang kondisyon, lumod ka sa akin. Ano sagot ni Jesus? Sabi ni Lord, sa first commandment, at alam to ng lahat ng Catholic. Alam to ng lahat, memorya to lang lahat. Kahit ano ka pa nga na religion, memorya to. Ano number 1? Thou shalt not have other God besides me. Huwag kang magkakaroon ng Diyos maliban sa akin. Ako ang Diyos, Yahweh, ako lang ang sasambahin mo. So yun, malinaw. At in-emphasize mismo ni Jesucristo that He will never ever bow down to Satan para lang magmayaman siya. So yun, si Ahab, ito yung practice niya. He worshiped Baal, the gods, the prominent gods in Canaanite deity associated with fertility. The reason of this worship of these gods, kasi gusto niya maging mayaman. Gusto niya maging famous, hari siya eh. Gusto niya katulong yung mga different spirits in the world para i-establish yung kingdom sa Israel. He was also associated with thunder, lightning, and the bull. Yung bull naman kasi yung image, yung idols nila. Ayun yung sinasamba nila, yung symbol. And then, another god named Asherah. He's another god who was associated with motherhood and fertility. No, ang dami ng mga gods nila noon. So yun si Baal. During Ahab's reign, there were 850 prophets. Ito yung mga shaman, mananambal. Yun. This religious specialists served as intermediaries between the ordinary people and the invisible spiritual world. Alam sila yung mga prophets nito, yung mga shaman na ito yung nagiging bridge para i-connect yung mga tao doon sa mga espiritu. Yung gusto mo ng kagalingan, sige, papagaling kita. Dura-duraan yung inumin. Sige, inom ka, gagaling ka na. Yun, diba? Yun sila. Focus. And then, my mother says, kasi isa siya sa mga assistant sa shaman. Sabi niya, nung bata siya, siguro mga teens, during her teens, sabi niya, yung mga tambalan daw, yung mga shaman, nagkaano-ano daw lang daw sila, nag-meeting-meeting na
ito, pagalingin mo sa ganito, tanggalin mo yung ganito. Sila lang din naglalagay ng sakit sa isang tao para magkapera. Diba? Sila lang din nananalangin. Alam niyo yun, nagpo-form sila, kanila nanggagaling yung witchcraft. At pupunta sa kabilang tambalan para yung witchcraft, yung binarang na tao, pagalingin at kakausapin ito ng isang shaman na tanggalin mo, wag mo na, hati tayo. Mga ganun daw. So, they gain money from that. And then, talagang, literal, nakakapag-communicate sila sa invisible world. Nakakapag-usap sila ng mga deads. Nakakausap nila yung mga spirito, God's spirit. And then, we all know that some of the famous artists in the world, Michael Jackson, sold his souls to the devil. Kaso lang, ipagpalit mo ba yung peace mo, yung kapayapaan mo sa material ng buhay? Yes, sabihin natin you own the whole mall of Ayala and SM. Pero restless ka, kakaisip, ay, di po kasi ito na kaya ng manager ko yung pera. Saan kaya binilagay ang pera? Saan kaya BPI ba or Banco de Oro? Yung tulog mo, imbis dati 8 hours, naging 2 hours na lang. So restless. Diba? Gusto mong pang-imaman. Of course, walang problema yung imaman, but align it in God's purpose. Yes. Kasi, pag may tama kang motibo sa pagyaman, marami kang mabibiyayaan. For example, si Kuya Tarek, hinayaman ng Diyos, di ba? Okay, ako nang bahala sa ano nyo. Sa church natin, dito tayo papatayo ng building, ng lugar. Ako nang bahala sa mga instruments. Di ba? O, sa beach tayo ngayon, mag-worship. Di ba? Oh, diba? Sa mall muna tayo. Diba? Nagiging daluyan ka ng pagpapala. But if the success of life, if that will cause you to far away from God, at maging impyerno yung buhay mo, the Lord will never allow it. Ayaw ng Panginoon. Kasi mahal ka ng Diyos. Gusto ni Lord na ma-save ka, mapunta ka ng langit. So that's the story of Elijah. Napaka-greedy niya. Sobrang greedy niya, ay namatay din po siya. Gusto niyang akuin yung maraming nation, karatig nation sa Israel. So, dahil doon hindi siya naniwala sa instruction, God given him many times to repent, but he never repent. At hindi siya naniniwala sa prophet ng Panginoon Jesus, na si Elijah. So, namatay siya sa gera. So, the second person was Elijah, a prophet who was deeply zealous and devoted to God Almighty. Elijah practiced monotheism. He worshipped only one God, Yahweh, and never turned or consulted other gods or spiritual powers. In the context of our own culture, he did not seek help from a quack doctor, mananambal, or babae. Diba? Marami sa place namin sa church namin, they're Christians. Alam mo yun? They believe Jesus Christ. And most of them, nagsiserve, nag-worship, they even preach in a small group. But, pagdating sa problema, may sakit. Kasi uso sa amin. Uso sa amin yun. Diyan lang, bahay lang namin si Kwak. Yung mga shaman. Alam mo yun, doon sila nung malapit. Masakit yung ano ko. Yung kaiwal ko. Yung pala, mayroon talaga siya. Mayroon pigsak pala talaga. Tapos ang ginawa niya, sige. Maghingi ako ng 7 manok. Kaya, 7 manok. Sige, tapos kakatayin natin. At saka alam niyo yun, yung pinagpala yung shaman. Kain sila, 7 manok. Minsan, pinatapon na nila yung manok kasi nagsasawa na sila sa kakamanok sa maraming nagpapalot sa kanila. Diba? Siyempre, nagbabayad sila 1,000, ganyan. Yung iba gumagaling. Siyempre lang. Kung iba yung talaga gumagaling. Yung ganyan. Si Pastor ang nag-join kanina. So, we call this Christian syncretism. Diba? At ayaw yun ng Diyos. Ayaw ng Panginoon. Kasi kung may sakit ka, why not consult to the powerful God? The God who made you. The God who formed you. Siya lang yung may kakayahan na ayusin yung sistema ng katawan mo. Diba? Hindi yung mga quack doctor na to, yung mga shaman na to, na pwedeng i-mislead
yung buhay mo. Punta ka sa mga spiritus. Ito pa, napansin ko no, as I observe, pag lalapit yung isang may sakit sa shaman, imbis na magkaroon siya ng kapayapaan, kasi gagaling siya, magkakaroon siya ngayon ng anxiety. Ano? Kasi sinabi ng shaman, naglaba ka, may espiritu, natatutulog, nagising mo. Ngayon, may isip na kami, ano, sino ba yung espiritu na yun? No, ganun, black spirit ba yun? Baka mamaya, bisitahin ako. Spirito pa na rin, pakalat-kalat. Sabihin, manghingi ka ng tawad doon. Ngayon, manginginig ka na, pinapapunta ka. Dapat gabi. Diba? Ang hirap ng ganun. Dapat gabi pumunta ka. Alas 12 ng gabi para gumaling ka. Iba naman ang kuto-kuto. Habang pupunta gabi. Kasi hindi na kandila, tatawagin yung anong spirito yan. Diba? Imbis na magkaroon ka ng kapayapaan kasi kaganon ka na. Magkaka-anxiety ka, ma-stress ka, high blood ka, nag-multiply yung sakit mo. Diba? Mas nakakatakot yun. So, what I'm trying to say is this. Direct. Kahit hindi ka pa nakaka-inom ng gamot, kneel down. Baka repentance na Diyos. Lord, humingi ako ng patawad. Maybe there's only a discipline deed for me. God, forgive me. Tanggalin mo yung sakit na to. Since from now, magpapagamit ako sa iyo habang may hininga. While I'm still breathing, Lord, until my very last breath, I will serve you, God, my King, the God who made everything in heaven and earth. Hindi kung sino-sino spirits na tinatawag natin. So, Elijah's very name means Yahweh is my God. Elijah believed in the supreme sovereignty of God. This means that he recognized God alone as having ultimate authority and control over every aspect of creation, including the leader, control din ang Diyos, kontrolado din lahat ng mga nangyayari, even life and death is controlled by God. For Elijah, there was no need to seek power or protection from other spiritual beings because he trusted that Yahweh alone is sovereign over all things. So let us look at Elijah's practices. Ano yung mga practices niya? Bakit nagkaroon siya ng mga supernatural power? Bakit nakaka-perform siya ng mga miracles? Extraordinary miracles. So Elijah practiced fervent and persistent prayer. Grabe. Panalangin na may puso, may iyak. Iba tayo nananalangin lang pag may may sipon. Minsan. Pag-isipon. Pag mainit, saka lang binabanggit ang Lord, sana umulan. Pag umulan naman, Lord, tigil ang ulan. Diba? Ganun lang talaga naman. Walang kalagyan. Walang paglalagyan. So, Kaya in-order ko, patandaan mo. Pinang init, Lord. Ayan, dadali ng typhoon. Siguro umorder niya, bombero. Malamang kasi may sunog sa iba't ibang bansa. So, he did not treat prayer merely as a religious ritual, rather he understood it as it is an active partnership with God's will. Sabi ni Elijah, yung pananalangin ay ikipag-isa sa Diyos para mangyari yung kalooban niya sa pamamagitan sa atin. He prayed earnestly for a drought to come upon Israel as a sign that would call the nation back to repentance. Alam niyo yun, nanalangin siya. Lord, magkaroon ng kasi yung mga tao na to nananalangin sa ibang espiritu. Lord, gayon, nananalangin ako na magkaroon ng tagtuyot. Magkaroon na ng tagtuyot for the whole years. Walang ani, walang mga halaman, walang vegetables. So, nangyari. Ano yung reason why he prayed like this? Kasi gusto niya yung tao na bumalik sa Diyos. Gusto niya yung tao na mag-repent, magsisi sa bawat kasalanan na ginawa niya. So, God answered the prayer of Elijah. Elijah demonstrated a willingness to listen to God and follow His direction, rather than relying solely on human wisdom. Hindi siya katulad ng iba na kailangan kaibigan ko to si Kuya Tari kasi para ipagtanggol ako. Kailangan kaibigan ko to si Ate, Ate Sally kasi mayaman to para bigyan ako ng pera. Dapat hindi tayo ganun. Dapat yung mindset natin, God, you are my source. Ano man yung pagdadaanan ko sa buhay,
Lord, sanayin niya ako maghirap because I know you are my source. You are my source. Lahat ng pera, galing sa'yo. Gumagamit ka lang ako. Lahat ng kinakain ko, galing sa'yo. Yung hininga mo ba ngayon, galing sa ano? Sa kaibigan mo ba? Sa katabi mo ba? Di ba hindi? So, galing sa Diyos lahat. So, Elijah did not possess supernatural power independently. Wala siyang supernatural power. He depended entirely on God. Yung pag-asa niya, yung tiwala niya ay sa Diyos lamang na totoong may kapangyarihan. So Elijah's life ended in an extraordinary way. He did not experience death. Imagine mo. So matuturing natin siya na supernatural person. He never experienced death. May ganun ba? Yes, may ganun. Elijah, Enoch in the Bible. According to 2 Kings 2:11, a chariot of fire and horses of fire appeared, and Elijah was taken up into heaven in a whirlwind. Alam niyo, sa matinding relasyon niya sa Panginoon, hindi pinaranas ng Diyos sa buhay niya yung kamatayan. Ano ang nangyari sa kanya na namatay siya? Sinundo siya ng mga anghel. Sinundo siya ng chariot of fire at dinala siya ng langit. Ano siya katulad mo? Nasasaktan? Nagutom din. Di ba? Kaya pinadala si Lord ng mga pagkain para sa kanya. Kaya hindi siya namuhay para magpakayaman, maging famous, magpasikat sa kapitbahay, magpasikat sa mga kaibigan. Namuhay siya para i-please ang Panginoon. And I want you to know the reason why you're still breathing is to fulfill the purpose of God. Magkaiba man tayo. But gusto ko maintindihan natin na may kanya-kanya tayong responsibility bilang anak ng Diyos. Meron tayong task na sabi nga na magiging masaya ka lang if you align yourself inside the will of God. And this is what I understand as a missionary. Na kailangan you are inside of the will of God. Because once you go out away from the will of God, delikado. Delikado, wala ang proteksyon, wala ang presensya. Yes, makakahinga ka kasi may grasya pa rin ang Diyos. Yes, makakakain ka, pero God never ever guarantee your peace. Kasi you are outside the will of God. Like umbrella. Umbrella yan, nasa loob ka ng Lord. Lumabas ka sa payong na yan, maulanan ka, mainitan ka, magkakaskip ka. Diba? Ngayon sa bahay, sa loob ka ng kalooban ng Diyos, makakakain ka. Itatrato ka ng parents mo na anak. Itatrato ka ng Diyos na once lumabas ka at gusto mo manatili outside the will of God kasi gusto mo mabuhay na ikaw lang na walang Diyos. Pwede ka ang pagkasakit. At the end of your life, wala kang peace. Diba? Kasi babalik ka na naman sa Panginoon. So why not this time, no? Malagunin pa tayo, malakas pa tayo. Enjoy. Enjoy serving the Lord. Maging masaya ka. I know that God has given us a specific task, ministry, sa bawat isa sa atin na gusto ni Lord na gawin mo to. So whatever it is, umpisahan mo kasama ng Diyos. Okay? So, pili tayo. Gusto mong lumakad na mag-isa or gusto mong lumakad kasama ng Diyos? At parehas lang po yan. Lalakad ka, bawat isa may trials. Kasama mo si Lord or di mo lang kasama si Lord, may trials sa bukas. So, mas masarap. Kahit nasa trials ka, nasa pagsubok ka, pagkasama mo ang Panginoon, kahit bumagyo, bumaha, na wala nang mayroon kang kaya pa sa puso. At kaya mong tumayo at bumangon ulit. Because the presence of God giving you a guarantee na tatayo ka. Sino ba ito? Si Montenegro ba yun?
babae na binahan. Yung artista, na mataba na maputi. Nansya, Montenegro. Buti na lang ang time na inunboy sila, inunboy ba yun or anong klaseng bahay na tinestipy niya yung life. 30 years na pinag-ipunan niya yung sasakyan at bahay niya, isang iglap lang ng baha, ng Greek sa likod ng bahay niya na wala yun. At buti na lang kamo, unti-unti na siyang lumalapit sa Diyos. Unti na siyang nawiwin ng mga Life Giver Church. So, anong nangyari? Umiyak siya. Tapos, pinasalamatan niya ang Panginoon na, okay Lord, bagay lang yan. The big blessing I have this time is I have a relationship with you. Yung pera, yung bahay, mababalik yan. Pero yung buhay pag wala ng chance. Wala ng chance para mag-serve ka ulit sa Panginoon. Yes. So ngayon, si Nadia Montenegro po, kahit nawala yung mga bagay na yon, siya ngayon ay mas masaya pa kaysa nito. Kasi ngayon, nag-handle siya ng mga small group, fellowship, mga women's fellowship. At ang buong family nila, na-convert na unti-unti. Kasi na-discover niya na ang totoong kapayapaan, na ang totoong kaligayahan ay ang paglilingkod sa Diyos. At ay pag-surrender sa buhay niya sa Panginoon. So nakakatuwa, nakakatuwa ang Panginoon. And tayo din gano'n. So in summary of the story, Elijah's life demonstrates complete dependence on Yahweh when Ahab sought prosperity, power, fertility, and protection through other spiritual beings and religious practices. Elijah trusted in Yahweh alone. His extraordinary life was not the result of possessing supernatural power himself, but of having extraordinary faith. Grabe, no? Sabihin nyo, extraordinary faith. Extraordinary faith. So, saan mo ba yun makukuha? Sa mercury drug? Hindi po. Sa panaging pakipag-ugnayan sa Diyos. Kahit walang nakakakita sa iyo, sinasaliksik mo yung bibula. Na kahit walang nakakakita sa iyo, gumagawa ka ng mabuti. Na kahit walang nakakakita sa iyo or tinitingnan ka man ng marami, mananalangin. Kasi your life, yung goal mo is to please God rather than man. Amen? So yun po. Yung highlight ng dalawang story ko kasi ito si Ahab, isa sa mga kontrabida sa buhay ni Elijah. Marami siyang pinatay ng mga propeta lang. So ngayon nagtagpo sila ni Ahab at saka ni Elijah. At sabi ni Elijah, hinahamon kita Ahab ngayon. Patunayan mo kung si Baal ang Diyos, sabi niya, maganda ka ng offering. At kung yung offering mo ay sinagot ng Diyos sa pamagitan ng apoy na magde-descend from heaven, ayan ang Diyos mo. At ganun din ang gagawin ko sa Diyos mo. Sabi niya. So yun na, naghanda nga. Sige, sabi niya, imbitahan mo lahat ng buong katauhan sa Israel. Yun na, nagkatay sila ng malaking baka. Nilagyan nila sa altar. Yun naman kasi talaga, hanggang ngayon, gano'n naman talaga yung sacrifices, ritual, worship, yung tinatawag ko yung sa context natin. E yun, binuhos nila yung dugo ng baka at nilagay sa altar. Hindi sila nagsindi ng kalayo. Kasi kung sino yung totoong Diyos, ay sasagutin sila sa pamagitan ng apoy. So ngayon, ang mga mananambal, mga shaman na to, mga propeta, ayun na, nagsugat na sila. Tawagin mo yung Diyos nyo, Baal! Baal! Sagutin mo yung mga sakripisyo namin, yung worship namin. Sabi doon. Tapos ayun na. Sabi nila dyan, baka natutulog, sigaw pa kayo! Baal, gumising ka! Baka nasa Boracay! Bakasyon yung Diyos nyo. Tawagin nyo pa, alam mo, simula ng morning hanggang hapon, walang Baal. Sumayaw na sila, ikot-ikot sila sa pagsayaw, siguro meron sila sa hawak mo, ambit, hawak mo. Nagsamba na sila doon. Sa bawat kamay, gano'n na sila. Nagsamba na sila doon. Kasi imagine mo, kanina inip na inip tayo. Mataantay ng alas 10. Yun pa kaya, yung umaga hanggang hapon, inantay yung Diyos nila. Hindi sila sinagot. Diba? So, sabi niya, patunayan mo. Baka mamaya, si Baal, nagbakasyon. Baka yung Diyos niya, natutulog lang.
ayun, sinugatan na yung mga dugo na kumalat sa katawan nila para lang sagutin sila. Yung iba na nagubad na. Alam mo yun, andyan, makikita naman natin, no? Si K.Al. Nasa Albay pala. Oo, nasa Albay pala. K.Al. Albay. Ayan, makikita natin. Ayan, nagsayaw-sayaw na sila. Lahat ginawa na nila. Nasa Bicol si Nagsumba na K.Al. sila. Hawak ko ang beat. Ano pa yung mga sikat? O, inikat na. Imagine mo, morning. Hanggang ano? After yun. Tumabi na. Hindi pa rin sila sinagot. Sabi naman ni Elijah, sige. Ngayon, tawagin mo lahat ng buong Israel. Tapos sabi niya, ito na yung handog ko. Nilinis na muna yung kalat nila Ahab. Tapos yun, pinatay niya yung baka. Sabi niya, lahat daw ng gilid ng altar, lagyan ng 7 na gallons of water. Imagine mo, 7 gallons of water, punta pa ba ang apoy dyan? Tubig. Ay, apoy, oo. Hindi na, di ba? Parang baha na. Katulad na ng baha sa typhoon. Kasi sa gilid lang, it's may kanal. May kanal. So, alam mo yun, lumuhod lang po. Lumuhod lang po si Elijah. Ang sinabi niya sa Panginoon, patunayan mo sa buong Israel, ikaw ang Diyos para magsisi sila. Diba? At yun, hindi siya umabot ng isang oras po. Sinagot siya ng Panginoong Jesus. Sinagot siya ni Yahweh. And then, nagkaroon ng apoy galing sa langit at kinonsume lahat ng baka, yung offering ni Elijah. So, sabi ng mga tao sa Israel, Elijah's God is a true God. Siya ang totoong Diyos, siya ang totoong Diyos. Nagsigawan na yung buong Israel. Siya ang totoong Diyos, siya ang totoong Diyos. Imagine mo, hindi tumuwad, hindi tumambling si Elijah para lang gawin niya. Oh, hindi siya hawak ko ang beat. Pero sinagot siya ng Panginoon. Amen? So, the Lord of Elijah, He is God. The Lord, He is God. Sabi sa first case. Sabi ng mga Israel, nagsigawan sila. And the message of Mount Carmel is clear. Baal was powerless. Yung Diyos-Diyos sa nila na mukhang kabayo, hindi. Baka. Mukhang kabayo. Is powerless. Sila lang ang gumawa niya. But Yahweh the Lord was all powerful. So the story of Elijah's confrontation with the prophets of Baal on Mount Carmel reveals an ultimate truth about life. So makikita natin yung pinakamatinding katotohanan sa story na ito. Yahweh, the creator of heaven and earth, is the one true God. Ang lumikha sa'yo, ang nag-form sa'yo, ang nagbigay sa'yo ng hininga para mabuhay ka hanggang ngayon ay ang totoong Diyos. The God who created the heavens and earth. So, in Mount Carmel, God revealed His identity through fire from heaven. He demonstrated that He is not one among many gods. Sinasabi ng Panginoon, no, hindi ako tulad ng mga espiritu. Gods na pinaniniwalaan nyo noon. Diba? Naniniwala ako sa mga bracelet na yan na, alam mo yun, lucky charm yan. Alam mo, pag binigkas mo to, alam mo, protektahan ka ng Diyos. Yung mga ganun. Sabi ni Lord, no, kakaiba ako sa mga espiritu na sinasamba niya. I am the one, true God. Bakit ka palalapit sa mga espiritu na to na gugulin lang yung utak mo? Amen? Therefore, we do not need to seek shaman or magics for protection or provision. Yahweh alone is God, and He alone is worthy of our complete trust, worship, and devotion. So Yahweh, sa New Testament, no, pag binasa natin, si Yahweh ay si Jesucristo. Sabi sa Colossians chapter 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, larawan na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya, si Jesus Christ, at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia.
sa kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. So the full deity of our sovereign God, Yahweh, embodied the life of Jesus Christ. Kaya huwag kang maguluhan. Sino ba si Yahweh? Sino ba si Jesus Christ? Isa lang po sila. Noon po, hindi sila pwedeng bumigkas ng Yahweh. Kasi every time utter the name of Yahweh, ano po siya? Prohibited. Hindi siya pwedeng gamitin. Kasi that name is so holy. And then, ang lahat ng tao ay mas makasalanan. So, pinatunayan po ni Paul, Apostle Paul, in his several experience of encountering God's presence, na Jesus Christ was embodied by Yahweh. So, si Jesus Christ, babanggitin mo, okay yun. Lord, okay yun. Pag nalalangin lang. Pag nalalangin ka, huwag lang yung mga spirits. Huwag lang yung mga pangalan. Oh, Ginoong Marites. Saan ka na? Kasi kakain na tayo. Di ba? May mga ganun sa probinsya. Yun. Kaya minsan, hindi nangyayari. Yung kanilang mga panalangin. Nagreklamo pa sila, ng beses na ako nananalangin sa pako, nakakalakad ako. Ano? Ganun ka ba naman? Baka kay Peter Pan. Baka ibang Diyos yan. Diba? Why not? Directly pray to God. God, ikaw yung lumikha sa akin. Ikaw yung bumuo sa akin. Ikaw yung nagligtas sa akin sa kasalanan. Sagutin mo ako. Yung ganang simple prayer. Pagalingin mo ako, Diyos. Huwag ka nang lumapit pa kung sino-sino mga pangalan. Kasi hindi ka talaga sasagutin niya. Baka matraffic. Baka hindi kayo panalangin sa namin yung nananalangin sa tao na yan. Diba? So, yun po. Ang galing-galing ng Panginoon. His word is truly a light that will directed us sa mga darkness. Dito sa mundo, ang daming darkness sa buhay. Kung wala kang word ng Panginoon, hindi ka atin ng worship service, kung wala kang fellowship, wala kang magulo. Sabihin mo lang, stress ako ngayon. Of course. Diba? Kailangan natin ng word ng Panginoon to enlighten us. So, ano yung number 1? Yahweh, the creator of heaven and earth, is the one true God. Number 2, basahin natin lahat. 1, 2, 3, go. Yahweh is the ultimate source of everything we need. Amen. Siya yung source of everything we need. Whatever you need, you can bring it to God because He is our ultimate source. You need healing? Kailangan mo ba ng kagalingan? Come to the healer and the restorer of life. Bring your broken heart. Bring your pain and your struggles to the Creator who made you and is able to restore you. If you need provision, kailangan mo ng pera, wag sa 5-6. Wag sa asa. Come to God. Come to God. Human beings have limited resources. Diba? Limited lang yun yung asa na yan. Yung mga lending kasi sa amin. Marami na gusto magpakamatay. Dahil sa malaki na utang nila. Mga tubo. So if you need something, come to God. God is our ultimate provider. Trust Him rather than placing your ultimate security in people or material things. If you need a miracle in your circumstances, kailangan mo ng milagro, magkaasawa, sa mga single dyan, Lord, ngayon na, milagrohan ka na, milagrohan mo. Come to God who performs miracle. Like Elijah, he prayed with faith and allowed God to reveal His power according to His will. I remember one of my preaching, pag hinalangin ko, dapat may goal. Lord, gusto ko mangyari to. Hindi yung prayer na, okay Lord, tulog ka. Okay Lord, bigay mo yun, okay lang. Tulog ka na, wala kang pain. Walang goal. Dapat lahat ng prayer natin, Lord, magod kanina, nung gumaga ako from FPTS, Lord, I pray, pagbaba ko ng FPTS, andyan na yung jeep going to Cubao. Mate. Wow. Sabi ko, Lord, pagbaba ko ng jeep sa Marikina, kailangan walang ulan. Papa! Diba, nakita ko, tiklop yung payong ko. Walang ulan. Sino ba sa ano? Yung simpleng ganon. Dapat may goal. Every time you pray, may goal. The reason you're not excited praying to God because you don't have a goal.
okay lang sa'yo na hindi mangyari. Nangyari, okay. Kung hindi rin mangyari, okay din sa'yo. Pero Lord, gusto ko to. Kasi marami akong makapagpapala. I have a work. Pero gusto kong gumaling kasi marami akong gagawin. Hindi ba dapat gano'n? Lord, kailangan ng restoration ng family ko. Kailangan magkasundo sila. Kasi ikaw yun eh. Ikaw yung nare-represent ang pamilya ko. Dapat may told. Hanggat hindi nangyayari, ulit-ulit mo ipanalangin mo hanggat mangyari sa buhay. So number 3, let's read it together. 1, 2, 3, go. Yahweh alone is the sovereign God. So siya na ang sovereign God. The God revealed in Mount Carmel is the sovereign God who has authority over all creation. He controls what is beyond human control. He commands the rain. Diba? Imagine mo, pagbaba ko na ng ulan. Ang galing ng Diyos. Answers prayers, provides for His people, and demonstrates His power over circumstances that appear impossible. So therefore, when life feels uncertain, guguluhan ka, we don't need to be controlled by our fear. Huwag kang matakot. Seek God. Manatili ka sa room mo hanggat magkaroon ka ng kapayapaan. Our circumstances may be beyond our control, but they are never beyond God's control. Kontrolado po lahat ng circumstances ng Diyos. Lord, magkakatrabaho man ako o hindi, alam ko, ipoprovide mo lang ang pangailangan. Diba? Ganon. May tiwala ka sa Diyos. The key is sovereign God. The challenge of Mount Carmel remind us that the most important question is not who has the greatest power. Sino ba yung mas, di ba siguro kung nandun ka sa mga Israelite doon na may kita ka ng mga contest, siguro magtatanong ka, sino kaya mas makapangyarihan sa kanila? Si Baal ba? Or yung Diyos ba ni Elijah? Siguro mamamangha ka, no? Ikipag-chismis ka. Diba? Yun yun. So the answer is clear. Yahweh alone is God. Yahweh alone is our source. Yahweh alone is sovereign. Therefore, Yahweh alone deserves our complete trust, worship, and devotion. So ito yung reflection. Gusto ko mag-reflect tayo. To conclude, I invite you to reflect on the story of Elijah and the challenge on Mount Carmel through this worship. Yan, yung version natin. Mamaya sasagutan natin to. Mayroon tayong let's select one person and let's answer this. You know? So ayun, basahin ko lang. When you face difficulties in life, whom or where do you turn to for help, guidance? Saan ka mas lumalapit pag nasa hirap na sitwasyon mo? Do you seek help from a particular hero, spiritual power, or traditional practices? Sa amin, ganito eh. Traditional practices talaga, kahit Christians ka. Kasi ang questions nila, ang reason nila is, wala kang pera eh. Wala kang pera, hindi ka naman sinabihan ni Lord na may mga hospital. Hindi natin ka lang, that's simple. Diba? Malay mo, you need to go away from your home, gagaling ka na dyan sa pananampalataya. Okay? So the second question is this, are there traditional beliefs or practices in your life that are not pleasing to God? What steps can you take to let go of them and depend on God? Yung mga practices, tradition na meron pa tayo. So number 3, basahin natin lahat. 1, 2, 3, go! Where does your ultimate allegiance belong? It is a traditional belief, or to the God who created you, saved you, and calls you to trust in Him alone. Saan ka ba? Saan ka ba? Paano? Saan ka ba mas? Kung allegiance, kung army ka, BBM ka ba? Ay, sa ako. Yung mga ganun. Diba? So, ikaw lang ang makakapag-practice mo. So, if you tell yourself na you are below, your allegiance belong to Yahweh, to Jesus Christ. Dapat, i-separate na natin yung traditions. Hindi ka naman mag-fiesta. Sabi ko nga sa ate ko, ate, the fiesta is good. And put it in your mind na pag mag-fiesta ka, you will prepare food for the people, pasasalamat sa Diyos. Okay? It's not, hindi siya masama. Okay lang yan. Sabi mo, kasi na-stress ako, dahil ko utang ko pagkasan, ang sakit ng ano ko, likod ko, bakano ko, sabi ko, the reason na sumasakit ka, kung isa tayo. The reason na sumasakit at na-stress ka, kasi heavy burden talaga. But when you put it in your heart that I will do this for God, pasasalamat once a year,
Sa mga mahihirap na hindi pa nakakakain, nakakain sila. Diba yun tayo na, nagpapakain tayo sa bata, dito madalas, hindi sila tayo. Kahit yung pera natin yun na lang. Diba? Because we're doing it for God. Alam mo, yung lahat ng gagawin natin, we're doing it to God. Hindi ka mabibigat, hindi ka ma-stress, hindi ka mabigat. Ano, matutulog kami ng payapa. So yun po. Later, let's reflect these questions, no? Ngayon, manalangin tayo sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa salita mo. God, ikaw yung nakakaalam kung ano yung mga pinaniniwalaan namin tradisyon, Panginoon. At Lord, we never condemn every one of us here, individual of us here, kung Panginoon, kung meron sila this kind of practices. Because I know you're able to rescue us always from this practices, Panginoon. Matulad ni Abraham, Panginoon, na sa kanyang paglalakbay, even though he consulted many gods, but because he found you, Lord, our real God, inayos mo yung buhay niya, binigyan mo siya ng faith, at Lord, nanatili siya ang pagsunod mo. Same like us today, Lord. May iba sa amin, Lord, na may faith na sa iyo. And God, develop that faith, establish it, make it grow more and more. And God, continue to reveal yourselves to us, Panginoon, until na malit ko namin kung ano pang submission na mayroon kami, Panginoon. Lord, again, we never condemn those people who practice this kind of beliefs because just like us, you created them, we love them so much, Panginoon. But first, save them from anxieties, from fear, O God. And God, fill us with your Holy Spirit, Panginoon. Na kahit saan mo kami pumunta, our faith is strong and pag nananalangin kami, Lord, sasabihin mo kami, Panginoon. Because the God, the one we serve, Panginoon, is Almighty God, all-powerful God, a sovereign God, and the God na may-ari ng lahat ng pangangailangan natin. Lord, patuloy namin inaalala ang buhay namin sa iyo. Maraming salamat. Amen. Palakpakan po natin.